Start na tayo ng sprints ng stand-up. Start kay Miss Durante. So, yung ginawa ko po is yung sa for the password po. Inayos ko lang po yung path file nun, tapos yung format ng email. Tapos yun dito, hindi na siya hard-coded yung sa pag-send ng email. Tapos ayun no, dito sa may email niya, nakalagay na doon kung sino yung user na yun. Ayun lang po. Yung comment po, yung isa ko pang ginawa. So, binago ko po ulit yung comment model para makita ng user kung kaninong post yun. Tapos na-edit po siya and then di-delete din. Yan po. Yung CSS po ng delete, ayusin pa po kasi may nagalaw po. Yung isa ko pa pong ginawa is yung edit post po. Bale, inayos ko na po yung mga dito sa edit post. Edit mo yung post. Tapos yung visibility po, na-edit na rin po siya. Visibility. I-refresh mo. Yan po. Tapos yung sunod ko pong inano is yung sa settings. Bale, binago ko po ulit yung UI ng settings para maging mas user-friendly po siya. Piniti mo yung ano. Yan, bale ganyan na po yung niya, layout niya. Tapos sa password po, pinalitan ko po yung show and hide po ng image na eyes po. Tapos sa delete account, bago po makapag-delete ng account, kailangan po muna i-confirm yung password bago mag-proceed sa delete. Ayan po. Okay na. So, ako naman po yung sunod, Florido. So, yung ginawa ko po is yung sa suggested for you. In-exclude ko po yung mga deleted accounts. And then, clickable na rin po yung mga names and profile po. Magda-direct po siya sa profile po ng user. Tapos, ayun po, meron na rin po yung follower list and tsaka following list. Then, doon naman po sa homepage, na suggested for you. Pinix ko rin po to para hindi po siya para fix na port po yung lumabas. Hindi po paiba-iba na 3, 4. And then, in-integrate ko rin po yung pagination sa pag-render ng suggested for you. Then, ang sunod naman po is yung mga log, yung logout po. Ayan. Kapag kinlik po siya outside of the modal, mag-close po siya. Then, pinix ko rin po yung UI niya. Tapos sa menu drop down naman po, kapag pinindot po siya outside, yan po, hindi disappear din. Tapos sa share modal po, pinix ko na rin po, in-enhance ko po yung UI. And then, yung sa shareable post link, ayan po. Tapos,
Ang next naman po is yung sa number of unread notification. Bale po nag-no-notif na po yung mga ano. Ayun po, lumabas po yung 2 unread notification tapos ayun. Tapos po sa notification din po, ah, ginawa ko pong ano, pine-prevent po yung pag-notify kapag yung user po is ni-like yung sarili niyang post, ni-like or ni-share. Ayan po, hindi po siya nagno-notif. So, yun lang po yung ginawa ko. Next is si Miss Rio Malos. So, bali ang ginawa ko po is nag-enhance po ako ng konti sa UI UX ng profile page and nilagyan ko na rin yung functionality ng menu button. Sa settings, nandun na rin. At sa OOT naman, mag-share. Sa logic po ng sharing namin is, kapag hindi ka po authorized sa website na yun, hindi ka po pwedeng mag-share sa another website. Mag-share. Mag-share po ako as provider sa dalawang website. Sa DevHive. Ito po. Nag-share na siya and may indicator na rin po na galing sa amin yung share post. Next sa Blippi. Kagaya nga po ng sinabi ko, kapag hindi siya authorized sa ibang social media, hindi siya mag-share. Hindi siya pwedeng mag-share. Nandito. May indication na rin po sila. Then, pag sila naman po papunta sa amin, ayan, pumasok na rin po. Ito, galing DevHive and galing ADP. And yung sa susunod pa po na magiging UI ng share post po is masasama na po yung kung sino yung kanino galing yung post, kaninong user galing yung post. Yun lang. Next. So, dahil po may problema po sa Wi-Fi ni Sherbo, ako na lang po muna yung ng stand up po niya. So, una po niyang ginawa is yung pag-added ng followers and tsaka following tab sa profile po. Tapos, ang sunod naman daw is yung sa profile stats sa home, nagre-redirect po siya sa profile post, followers, and followings. Ayan po. Next naman po is nag-add siya ng profile picture sa create post modal.
yan, may profile picture na po dyan. Then, next is yung sa style po ng profile button, binago niya po yung color. Then, yung sa top bar border po. Ay, so, yun lang po yung ginawa ni Japet. So, start na sa sprint ceremony. So, per sprint 12, ang progress percentage ay 11%. Then, overall project percentage is 82%. Pababa. Ayan po yung mga task. Sige, baba. So, bale sa sprint 12 po namin, ang task po na nakapaloob dito is yung share external to other social media website. Then, finalizing ng UI or UX design at saka pag-testing ng system. So, bale, in progress pa rin po yung pag-UI tsaka UX design tsaka yung pag-testing since kakatapos lang po ng features na kailangan. Pero nakapagsimula naman na po kami mag-test ng mga naunang features na natapos. Sprint retrospective, what went well. So natapos na po namin lahat ng major feature. Yung natira po na pag-share sa other social media website is natapos na po. Then ayun nga po, yung collaboration with other groups. So what could be improved is yung UI po. Finalization na po ng UI namin. Then what needs to be done? Preparation po for defense, finalization ng UI, and then yung pag-test po ng mga remaining features na hindi pa po natetest. So that's conclude our sprint ceremony.